Eh, yung anak nga meron din. Ba't mo naman ako pinupuna? Sige nga, eto nga. Oh, ayan. Davao breaking news. Oh, ayan, ha. Babasahin. Gayon, binuod natin into Tagalog para mas maintindihan nun ng ating mga kababayan. Okay? Ang sabi dito, 47 million na flood control project sa Padsan River, Barangay Gabo, Lawag City. Ang gumuho, ilang buwan lang matapos ideklarang tapos. Naku po. Gago! Na nagdudulot ng galit at hinala tungkol sa tinatawag na flood control mafia sa Kongreso. Naku po. Ang halaga ay 47 million mula sa 2024 General Appropriation Act. Ang kontraktor, eto, ay si R.A. Pahati Construction and Supply Incorporated. Target completion October 4, 2024. Sakop ng DPWH Ilocos Norte 1st District Engineering Office. Gago! Sabi nga sa mga komento, tama yung sinabi ni ni Chavit Singson, dapat unahin ang Ilocos Norte. Naku po. Ito yung issue. Ang RA Pahati Construction ay umano'y pagmay-aari ni Representative Jong Zenisa ng Davao de Oro. Wow! Davao de Oro, ang layo niya na, papuntang Ilocos. Bakit dun pa ang gumawa? Hindi sabi dito ito binabasa lamang po natin sa Davao Breaking News. Sabi dito, ang may-ari daw niyang RA Pahati Construction ay di umano si Representative, Congressman ang may-ari, si Jong Seniza. Naku po, taga Davao. Pinaniniwala ang paboritong kontraktor ito ni Representative Sandro Marcos. Gago! Ayan po, tinatagalog lamang po natin ito. Alam mo naman, pag English, mas hindi natin maintindihan, kaya pinatagalog natin. Pinaniniwala ang favorite na kontraktor ni Sandro Marcos dahil ang kanyang chief of staff ay kamag-anak umano ng asawa ni Representative Seniza. Naku po. Gago! So, kaya pala kahit taga Mindanao, yung kontraktor, yung asawa pala nung congressman na kontraktor di umano, ay kamag-anak nung chief of staff ni Sandro. Naku po. Gago! Ang mga pagkukulang sa construction, ayan, inisa-isa, yung mahinang soil compaction, kulang sa riprap foundation, mali o kulang na steel naku, puro kulang mga kababayan. So yung mga kulang na yon, alam nyo na. Kasi siyempre kung kulang ang pambili, kulang ang mabibili. Di ba? Parang nung nag-outing yung Banateros, nagbigay si Jay Guevara ng 1,000 kay Boss Dada. Binigyan niya ng 1,000 tapos nagpabili ng ilang alak, nagpabili ng lechon, nagpabili ng yung crispy pata, nagpabili ng ihaw-ihaw na mga pusit, isda. Ang binigay lang 1,000. Ano sa tingin ninyo ang mabibili ni Boss Dada? Siyempre, mabibili lang niya mga ilang peraso lang. The rest, tiis-tiis na lang sa kropek. O kaya sa chicharon, di ba? Ganun katindi mga kababayan ito. Mantakin mo. Mantakin mo mga kababayan. Wala, kulang-kulang ang soil compaction, mahina, kulang sa riprap foundation, kulang na steel reinforcement. Mas malawak na issue. Ito na. Matagal nang hinala ng flood control project sa ginagamit bilang cash cow ng ilang distrito. Naku po. Ang RA Pahati ay nakakuha ng bilyong kontrata sa Luzon at Mindanao kahit taga Davao de Oro. Gago!
Bakit? So hindi lang pala sa norte ang problema nito, hindi umanong RA construction na ito. Ha? Kasi nga, kamag-anak ng Chief of Staff, malakas. Mantakin mo, malakas ka sa anak ng Pangulo. Pag hindi nyo kinuha yan, gusto ninyo mabuking kayo. Kunin nyo itong, hindi natin alam kung, hindi, ito'y ito'y katang isip lamang, ito'y pagtatanong lamang. Kung doon nga sa sarili niyang lugar, merong ginawa, meron kayang komisyon doon, si Sandro Marcos? Sa bawat proyekto kayang nakukuha ng RA Pahati sa Luzon at sa Mindanao, dahil malakas ito doon sa Chief of Staff dahil kamag-anak po ng Chief of Staff ni Sandro Marcos, maaari kayang ang backer nila ay si Sandro Marcos at sasabihin nila ngayon sa mga district engineer, eto kukunin ninyo ko magko-construct dyan, eto kukunin ninyong firm. Pag hindi nyo kinuha to, amin ang gobyerno ngayon. So ang tanong, doon kaya sa mga nakuha ng RA Pahati, meron kayang komisyon si Sandro Marcos? Naku. Gago! Sabi nga dito, lumalabas na ang koneksyon kay Sandro Marcos ay nakakatulong para mapunta ang proyekto sa kumpanyang ito. Patay tayo dyan. Maaring maging malaking issue ito kay Sandro Marcos dahil nangyari mismo sa kanyang distrito. Nagdulot ito ng panibagong panawagan para sa transparency sa paggamit ng malaking budget ng DPWH sa flood control. Binibigyang diin ang mga analyst na posibleng sumabog ito bilang malaking governance scandal. Nako, lalo't inaasahan ng anak ng Pangulo na magsusulong ng good governance. Sa madaling salita, mga kababayan, hindi ho ito simpleng issue ng kalidad ng infrastruktura, kundi kumakatawan sa malalim na problema ng korupsyon, nepotismo at political patronage sa Kongreso sa DPWH. Gago! Tingnan nga natin yung picture. Oy, grabe, kulang-kulang talaga. Grabe naman yun. Tandaan ninyo ito'y umulan ng hindi naman daw ganun kalakas. Naku po. Tapos ang lakas ng loob ninyo na punahin yung Davao na napakaganda ng ginawa sa Davao City. Ayan Tangin ng flood control project yan Basta lang masabi mo may project hayop talaga Ayan RA Pahati nakasulat Ayan, kumpleto naman yan Ayan Shit. Naku po. Grabe. Sabi nga nito ni Sharon, basahin natin si Sharon. Sharon, bilang na bilang ang bakal, dapat talaga ikulong ang mga ganid sa pera mga kontraktor man. Kasi kung totoo ka sa trabaho mo at dulang, ano ba? Ayoko yung mga ganyan salita. On Jejimon, wag na natin basahin yung mga ganyan. Napapala nyo kapapanood sa mga Jejimon na vlogger. Wag na kayo nagsisalita ng mga gayan. Ay, nako. Anyway, eto na nga. May isa pang issue na ikikwento ko lang sa inyong kabahagya. Punta tayo sa konting chismisan. Alam mo naman, chismisan sa Pilipinas, patok na patok Gustong-gusto niya, di ba? Kunwari pa kayo, gustong-gusto niya yung mga chismisan. Anyway, may isa na namang bruha ang nagpuputak, galit na galit. At dinadamay na naman tayo. Nananahimik na nga tayo. Masyadong inggit yun. Sa akin, sa loob-loob ko kasi, nagkaroon ng awayan dyan sa dahig, di ba? Sabi ko naman sa inyo,
ang mga Duterte supporter kasi wala namang kumukumpas diyan. At saka mga Duterte supporter, ano yan organic yan, 'di ba? So, ewan ko kung misunderstanding lang yung nangyari doon sa Dahig, yung awayan ng mga tao doon. Basta ako hindi, ang Banateros, hindi ko kami makikialam dyan sa issue ninyo. Iyan ay napakaliit na issue na lang sa buhay natin, pambihira naman. Ang laki-laki ng problema natin patungkol ho sa bayan. Ang kalaban natin ay talagang itong mga sindikato na nangungurap sa ating bayan. Di ba ho? Ang kalaban natin itong si Marcos. Ang kalaban natin ito si Romualdez. Yan ho talagang mala sa bayan natin. Mula nung naupo yung mga yan. Hindi, kasi kaya nga ako bakit hindi yun ang ibinabanatan ninyo? Hindi ako, minsan na-observe ko, parang hindi nyo binabanatan si Romualdez. Bakit? Sasabihin nila dahil si Marcos. Hindi, oo, si Marcos may kasalanan. No? Dahil alam mo naman yung tao na yun, parang laging lutang. Mahinang nila lang, sumusunod kay Romualdez. Pero bakit tila hindi ko naririnig sa inyo yung banat kay Romualdez? Hindi kasi, alam mo, nagbibigay duda yan. Nagbibigay duda yan sa mga kababayan natin. Kasi tandaan ninyo, may mga issue na lumabas at na-confirm na ito daw si Romualdez ay nagbabayad ng mga vlogger. At tumatawid daw ito. Kahit mga Duterte vlogger inalok. Ako po'y witness po dyan sa ganyan. I mean, di umano ha. Narinig ko po yung kwento mismo ng isang vlogger. Oh. So kung may ganun pagdududa na, tapos kayo hindi bumabanat kay Romualdez, medyo nakakapagtaka na ho yun. Ngayon pa man, hindi namin kayo pakikialaman, problema nyo ho yan, kung yan ang inyong ang pasya sa buhay, iligtas si Romualdez, problema nyo na ho yan. Basta kami ho, we have a greater fight. And we will not, kaming mga Banateros, we will not go to that kind of, kahit ipanawagan nyo pa sa SMNI, natanggaling kami, alam mo, kami po ay kami very appreciative of getting us sa SMNI. Na-appreciate namin ang pagkuha ni Pastor sa amin. Kami ho'y nagpapasalamat. At talaga naman nakita nyo naman kung papaano pinaglaban ng Banateros during the siege ang SMNI. Hindi lang kami putak ng putak. Ako lang actually ang putak ng putak kasi may sakit po ako noon, kaya nasa bahay lang po ako noon. Pero yung mga kapatid natin dyan sa Banateros, doon na tumira. Handang mamatay para po sa KOJC. Di ba ho? Yan ho ay hindi matatawarang katapatan namin sa KOJC at sa SMNI. So kung if you're trying to remove us sa SMNI because of your petty, dahil ayaw lang namin sumalit, ayaw lang namin ipagtanggol yung mga kaibigan ninyo o ewan ko kung anong dahilan nyo. Inggit ba? Hindi ko talaga alam kung anong dahilan nila bahala na ho kayo. Hindi ko kami namimilit ng hindi ko kami namimilit ng mga followers, hindi ko kami namimilit ng ganun. Hindi ko kami namimilit kung saan kaming grupong sasali. Pag-ayaw, di wala. Wala ko kaming ganun kasi kami, bayan ho ang pinaglalaban namin. Kahit bang pasabihin na kami ay Duterte supporter, naging Duterte supporter kami. Lahat tayo, karamihan sa atin, naging Duterte supporter because we see, o we saw, o we see, o basta, may nakita kaming maganda kay Pangulong Duterte na makikinabag ang bayan, na makakatulong sa bayan. At nakita natin yan during his term. Kaya tayo Duterte supporter. Not because of being fanatic, pero dahil talagang nakita namin. So kung meron mang uusbong na politiko na ganun din katulad ni Pangulong Duterte, honest, with political will, matapang, lalabanan ng NPA, lalabanan ng mga oligarch, doon kami kakampi. Ikakampanya namin yun. Ipaglalaban namin yun. Kasi nga, naniniwala kami doon sa tao na yun. We are not Duterte supporter alone. O per se. Hindi kami Duterte supporter lang. We support kung sino man
sa bansa natin ang makakatulong. Kasi ang amin dito, yung mga kababayan natin, nakakapagod na po. Nakakapagod na makita ang Pilipinas na ganito. I mean, try going to other countries. Ako, I'm really thankful and privileged and very, very thankful sa Lord that blessed po ko na nakakapunta po ako ng ibang bansa. At nakikita ko, grabe, lagi ako napapaganon. Sabi ko talaga, ano nangyari sa bayan natin? Ano nangyari sa bayan natin? And for sure, kayong mga OFW, yan din ang nasa isip ninyo. Anong nangyayari sa bayan natin? Bakit ganito? Para tayong, eto honestly, para tayong sinumpa. Totoo. Para tayong, kasi yung lawak ng korupsyon, kaliwat kanan, involved kahit sino, talagang wala eh. Parang hindi na hubiro ito yung makakita ka ng taong nangungurap ng bilyon. Tapos nung nakikita mo ngayon yung ginagawang effort ng gobyerno dyan sa Cebu, napapailing ka talaga eh. Tangina, papaganong ka. Kaya yung nakakainit ng ulo. Tapos, mag-aaway lang dahil sa mga malilit na bagay ng mga vlogger. Tapos, pag hindi sumali sa away, sisiraan ninyo. I mean, anong klaseng meron kayo? Hindi, eto it goes to everyone. Lintik na yan, tama na yan. Tama na yung maliliit na issue na yan. Tama na ho yung tama na ho itong pagpupuna. Kami huy, inahayag namin ang mga kasinungalingan na nasa government. Lalong-lalo na dito kay Romualdez. Bakit kami ngayon ang tinatarget nitong ilang nagpipretend na anti-Marcos vlogger? Bakit? Nagtataka lang ako, bakit? Dahil diin na diin kami kay Romualdez? Kaya kailangan nyo kami siraan? Yun tuloy, nakukonfirm yung hinala ng iba na bayaran ka ni Romualdez. Eh. Di ba? Anyway, lipat tayo sa ibang issue naman. Eto. Ay nako, ngayon, eto na. Merong matinding awayan pa. Kala nyo, vlogger lang nag-aaway. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
walang halong